Sa loob ng maraming dekada, binabahan ng Venezuela ang Amerika ng droga na pumapatay ng libo-libong residente nito bawat taon. Sabi ng DEA, 15% ng lahat ng narcotics na pumapasok sa United States ay dumadaan sa Venezuelan territory. Pero ang nangyari kahapon ay malinaw na patunay na ubos na ang pasensya ng Washington. Ayon sa impormasyong inilabas ng Washington Post, 15,000 US troops ang nagmomobilize para sa military operations. Sobrang aggressive ng deployment na ito kaya napilitan si Maduro na lumabas sa national television para magmakaawa sa American people na pigilan ito. Kasabay nito, ang top military officials ng Amerika ay nag-spend sa emergency meetings sa White House. Ayon sa Washington Post, sina Pete Hegseth at Joint Chiefs Chairman Dan Kane ay gumagawa ng strike options sa loob ng nakalipas na 48 oras. Pagkatapos lumabas sa mga meeting, nag-post si Hegseth sa X at kinumpirmang ang Operation Southern Spear ay para sirain ang narco-terrorists na pumapatay ng Americans. Isang senior administration official ang nagsabi sa reporters na takot si Maduro at dapat lang daw siyang matakot. Idinagdag pa niya, may mga options ang president na sobrang sama para kay Maduro at sa illegitimate regime nito. At makalipas lang ang ilang oras, ang military ay nag-shift mula sa planning papunta sa positioning. Ang fighter pilot sa USS Gerald R. Ford ay nag-a-analyze na ng Venezuelan air defenses. Ang Delta Force units ay nakastandby na. 7 warships ang nagpapatrol ngayon sa Caribbean mula sa dating 1 o 2 lang. Hindi na basta nagbabanta ang Pentagon, talagang naghahanda na silang umatake. Kasabay nito, ang Russia, ang pinakamalakas na military ally ng Venezuela, ay tuluyan na silang tinabla. For years, nangako ang Moscow na ipagtatanggol ang Venezuela. Noong February, sinabi pa ni Maduro na ang relationship nila ay isang unbreakable friendship. Pero ayon sa reporting ng TASS, si Putin ay wala man lang kahit isang statement na sumusuporta sa Venezuela ngayong crisis. Sabi ng Foreign Minister ni Putin sa Russian media noong November 11 na wala namang obligasyon ng Russia na ipagtanggol si Maduro. Kaya pagkatapos ng dekada ng threats at sanctions, ano ang talagang nagtulak kay Trump para mag-mobilize ng troops? At ano ang mangyayari kapag talagang nag-invade ang American forces sa Venezuela? Para mas maging malinaw ang lahat, ay balikan muna natin ang lahat sa nakalipas na 25 taon. Noong 1990s, partners pa ang Venezuela at Amerika. Mas marami pang oil ang binibenta ng Venezuela sa United States. Nag-ooperate ang American companies ng Venezuelan oil fields. Ang mga DEA agents ay nagtatrabaho kasama ng Venezuelan police para pigilan ang drug shipments. Nagsishare ng intelligence ang dalawang bansa, magsamang nagsasanay at nagtitrade magkasama. Subalit pagsapit ng 1999, biglang nagbago ang lahat. Isang dating military officer na si Hugo Chavez ang nanalo bilang president ng Venezuela. Hindi lang tutol si Chavez sa American policies, gusto niyang bumuo ng isang empire of resistance laban sa United States. At noong 2000, pinalayas ni Chavez ang lahat ng DEA agents na nagtatrack ng narcotics sa Venezuela. At sa loob ng ilang buwan, naging launching points ang Venezuelan airports para sa drug flights papuntang Amerika. Lumipat pa ang Colombian cartels ng operations nila sa Venezuelan territory. Binabayaran nila ng milyon ang mga general ni Chavez para magbulag-bulagan. Pagsapit ng 2005, iniulat ng US Southern Command na ang cocaine flow sa Venezuela ay tumaas ng 40%. Pero droga pa lang iyon, simula pa lang. Ginamit ni Chavez ang oil wealth ng Venezuela para gumawa ng alliances laban sa Amerika. Nagpapadala siya ng free oil sa Cuba para manatiling buhay ang Castro regime. Nagpopondo siya ng anti-American na government sa Bolivia at Nicaragua. Ini-invite niya ang Iranian military advisors para magtayo ng mga base. Pinayagan niyang dumaong ang Russian warships sa Venezuelan ports. Nang mamatay si Chavez dahil sa cancer noong 2013, kumuha ng pwesto ang handpicked successor niya, si Nicolas Maduro. At mas pinalala pa ito ni Maduro. Sa ilalim ni Maduro, hindi lang pinapayagan ng Venezuelan generals ang drug trafficking. Sa halip sila mismo ang nagpapatakbo nito. Ayon sa Treasury Department documents, mga military officials ang direktang nagmamanage ng narco shipments, tumatanggap ng bayad na dolyar at ginagamit ang drug money pambayad ng sahod ng mga sundalo habang nagugutom ang mga mamamayan ng Venezuela. Tinataya ngayon ng DEA na kumikita ito ng 10 bilyon kada taon. 15% ng lahat ng droga na pumapasok sa Amerika ay dumadaan sa Venezuela. Sinubukan ng United States ang lahat para pigilan ito nang hindi gumagamit ng military force. Noong 2017, nag-impose ang unang administrasyon ni Trump ng crushing sanctions. Noong 2019, kinilala ng Amerika si opposition leader Juan Guaido bilang legitimate president ng Venezuela, ni-freeze ang billions ng Venezuelan assets at pinutol sila sa international banking. Pero walang nangyari. Nabuhay si Maduro gamit ang drug money para panatilihing loyal ang kanyang mga general. Ngayong taon, ang Venezuela ang number 1 enemy ng US sa hemisphere nito at 15,000 tropa ang naghahanda para gawin ang hindi nagawa ng 2025 sanctions. Alisin si Maduro by force.
Kaya ano ang susunod? Noong nakaraang linggo, naglabas ang Justice Department ng isang classified brief na fundamental na binabago kung paano pwedeng tumugon ang Amerika sa drug trafficking mula South America. Nakuha ng Wall Street Journal ang ilang bahagi ng document na nagka-classify sa fentanyl bilang potential chemical weapon at hindi lang basta narcotic. Tinutukoy mismo ng memo ang Russia's 2002 Moscow Theater Crisis kung saan nagpump ang Russian Special Forces ng aerosolized fentanyl sa loob ng building para tapusin ang hostage situation na pumatay ng mahigit 100 katao dahil sa gas mismo. Sinasabi ng Justice Department na ang drug cartels na nag-ooperate mula sa Venezuelan territory ay pwedeng gawing sandata ang fentanyl sa parehong paraan na ginagawang isang national security threat ang dati lang na law enforcement issue, isang threat na nangangailangan ng military response. Ayon kay Senator Chris Van Hollen sa Wall Street Journal, legal mumbo-jumbo lang ito kung saan ginawa na ang decision at may inutusan na lang para gumawa ng justification. Mas malayo pa ang sinabi ng kasama niya si Senator Andy Kim. Sinusubukan nilang gumawa ng lethal kinetic justification na hindi naman talaga purpose ng designation na yon at hindi pa yan nangyari kahit kailan. Pero hindi mahalaga ang congressional opposition. Ang classification na ito ay nagbibigay kay Trump ng legal framework para ituring ang drug shipments mula Venezuela bilang acts of war. At alam ni Maduro kung gaano kaseryoso ito. Kahapon, nagsalita siya sa buong mundo ng live sa TV. At imbes na kausapin si Trump o ang Venezuelan people, direkta siyang nagsalita sa American citizens. Sabi ni Maduro, "Ngayon, nakikipag-usap ako sa people of the United States. Itigil ninyo ang reckless hand na nag-uutos ng bombings, killings at banta ng war sa South America. Ang people of the United States ay may crucial role para pigilan ang tragedy para sa buong Amerika." Ang kakaibang appeal na ito sa American voters ay nagpapakita na alam ni Maduro na hindi siya kayang iligtas ng traditional allies niya sa paparating na mangyayari. Nagmobilize na si Maduro ng 200,000 tropa sa buong Venezuela na nakaposisyon sa key points mula sa Colombian border city ng San Cristobal hanggang sa coastal defenses sa paligid ng Puerto La Cruz kung saan malamang dadaan ang American ships. Pinapakita ng Venezuelan state media ang mga sundalo na naghuhukay ng fortifications sa kahabaan ng Caribbean coastline na may special concentration sa paligid ng Caracas na vulnerable dahil 22 milya lang ito mula sa dagat. Sinasabi niya na ang Venezuela ay may 5,000 Russian-made IGAs surface-to-air missiles at S-300 systems na nagpoprotekta sa mga lungsod mula Maracaibo sa west hanggang Suadguana sa east. Sinabi rin niya sa military commanders na handa ang Venezuelan forces mula sa Last Mountain hanggang sa Last City. Pero hindi ito pantapat sa US. Ang USS Gerald R. Ford Battle Group kasi ay nag-ooperate ngayon 300 milya sa north ng Venezuelan waters sa pagitan ng Trinidad at Barbados para manatili sa labas ng range ng Venezuelan coastal missiles pero may strike capability pa rin sa buong bansa. Mula sa posisyon na yan, ang F-35 fighters ay kaya makarating sa Caracas in 12 minutes habang ang Tomahawk cruise missiles ay kailangan lang ng 40 minuto para tamaan ang kahit anong target sa Venezuela. Ang 15,000 na minomobilize ni Trump ay nagsiset up sa 3 kritikal na lokasyon na bumubuo ng arc sa paligid ng Venezuela. Sa Fort Liberty sa North Carolina, 1,700 milya sa north, nandoon ang 82nd Airborne Division na pwedeng magparadrop sa Venezuela within 6 hours of launch. Ang Roosevelt Roads sa Puerto Rico, 500 milya lang mula sa Venezuelan shores, ay na-reactivate para sa logistics at medical evacuation. Ang Joint Base San Antonio sa Texas ay nagsisilbing staging point ng transport aircraft na kaya makarating sa Venezuela sa loob ng wala pang 4 na oras. Pero ang pinaka-importanting positioning ay nangyayari 450 milya mula sa Caracas sa Palancar Air Base sa Colombia kahit publicly opposed ang Colombia sa operasyon. Kinumpirma ng intelligence sources na may Delta Force operators na ron 70 minuto gamit ang helicopter mula sa kapital ng Venezuela. Ang base na ito, na originally in-upgrade gamit ang US funds para sa drug interdiction, ay ngayon nagsisilbing potential launching point para sa special operations. Pero ang interesting sa situation sa Venezuela ay kung paano nito ipinapakita ang kahinaan ng Russia. Ilang buwan lang ang nakaraan nang inatake ng US ang Iranian nuclear facilities sa operasyon na tinawag na Operation Midnight Hammer, wala man lang ginawa ang Russia para ipagtanggol ang strategic partner nito. Kahit na may mga taon ng military cooperation sa Tehran na binibentahan sila ng advanced weapon systems at pumirma ng mutual defense agreements, pinanood lang ni Putin mula sa opisina ang pagwasak ng American bombs sa Iranian nuclear sites ng tahimik. Nag-issue ang Kremlin ng statement na tinawag ang mga strikes na regrettable at pagkatapos ay halos iniwan nila ang Iran na harapin ang American power ng mag-isa. Walang halaga ang Strategic Partnership Treaty na pinirmahan noong May na tinawag ni Maduro na isang unbreakable friendship pag nasubok ng American power.
Ipinakita ng Ukraine war ang katangian ng Russian power projection na halatang hirap silang mag-sustain ng operations 300 milya mula sa kanilang border. Ang pagsuporta sa Venezuela mula sa Moscow ay imposible. Habang ang Russian forces ay nagkakaproblema sa mga casualties araw-araw sa Ukraine, ang posibilidad ng digmaan ay nagpadala ng shockwaves sa buong Latin America na bawat bansa ay kinakalkula kung paano iwasang madamay sa conflict. Ang mahigit 1,000 milyang border ng Colombia sa Venezuela ay umaabot mula sa Caribbean port ng Rio Hacha hanggang sa Amazon Triple Frontier kasama ang Brazil. Ang main crossing sa Cucuta, kung saan 70,000 katao ang dumadaan araw-araw, ay magiging ground zero para sa refugee flows kung sumiklab ang digmaan. Nag-host na ang Colombia ng mahigit 2 milyong Venezuelan refugees at sinuspinde ang intelligence sharing sa Amerika, opisyal na sinasabi dahil sa human rights concerns, habang pribado namang natatakot sa humanitarian catastrophe na susunod sa American military action. Hiniling ng presidente ng Mexico ang advance notification ng anumang bombing campaign dahil alam nila na ang 700,000 bariles ng daily oil production ng Venezuela ay pwedeng mawala sa global markets overnight. Ang Mexican refineries sa Veracruz at Tabasco na nasa 800 milya lang mula sa Venezuelan waters ay nakadepende ng partly sa Venezuelan heavy crude na hindi madaling palitan. Nag-deploy naman ang Brazil ng 10,000 tropa sa kahabaan ng border nila sa Venezuela sa Roraima State na may 200,000 residents lang. Ayon sa defense sources na pamilyar sa planning, nag-develop ang Pentagon strategists ng 3 operational scenarios. Bawat isa ay may specific geographic considerations. Ang B-52 bombers mula sa Barksdale Air Force Base sa Louisiana ay lumipat sa forward position sa Puerto Rico. Pinapaikli ang flight time nila papuntang Venezuela mula sa 6 na oras papuntang 90 minuto na lang. Nagpreposisyon ang transport aircraft sa Honduras's Soto Cano Air Base, 700 milya mula sa Caracas. Haharapin ni Maduro ang impossible choices na marahil ay may 76 na oras bago magsimula ang military action. Ang confrontation na ito ay higit pa sa regime change sa Venezuela. Ito ay senyales ng pagtatapos ng tolerance para sa hostile powers na nag-ooperate sa hemisphere ng Amerika. Sa loob ng 25 taon, nag-build ang Russia at China ng influence across Latin America sa pamamagitan ng ports, military partnerships at intelligence operations. Nagkokontrol ang Chinese companies ng ports mula Buenos Aires hanggang Veracruz. Naglilingkod ang Russian military advisors mula Nicaragua hanggang Venezuela. Ang Iranian agents ay malayang gumagalaw sa rehiyon gamit ang Venezuelan passports. Maiintindihan ng bawat anti-American government na tapos na ang immunity nila. Ang urban warfare sa Caracas ay pwedeng mag-produce ng napakaraming casualties. Agad natataas ang oil markets, posibleng mag-trigger ng global recession. Maaaring kumalat ang anti-American terrorism sa mga lungsod ng Latin America kung saan milyon na ang may sama ng loob sa US influence. Ayon sa Washington Post na ang final strike authorization ay pwedeng dumating within hours habang pumapasok sa final phase ang military preparations. Habang hindi pa lumalabas si Maduro publicly mula sa televised plea, sinasabi ng sources na lumipat siya sa isang bunker complex sa mga bundok sa labas ng Caracas habang ang pamilya niya ay iniulat na lumipad papuntang Havana sa isang Cuban military aircraft. May sariling kalkulasyon ang mga Venezuelan generals habang nagmamas ang American forces offshore. Pwedeng ipagtanggol nila ang isang regime na binabayaran sila ng worthless currency habang kumikita sa cocaine, o pwede nilang alisin si Maduro mismo at makipag-negotiate sa Washington para sa amnesty. 25 taon pagkatapos pinalayas ni Chavez ang DEA agents at idineklarang digmaan sa American influence. Ang digmaan na iyon ay malapit nang matapos gamit ang overwhelming military force. Ang drug flow na pumatay ng 100,000 Americans ay sa wakas haharapin ng consequences sa pinanggagalingan nito. Hindi lang basta umakyat ang Venezuela crisis. Nakarating na ito sa punto kung saan ang American military intervention ay mukhang inevitable habang ang desperate appeals ni Maduro ay hindi pinapansin dahil naghahanda si Trump na tapusin ang threat na ito ng permanente. Ang natitirang tanong ay kung mabubuhay pa si Maduro ng matagal para masaksihan ang pagdating ng American forces o kung ang kanyang sariling generals ang magpapasya munang iligtas ang sarili nila.